my friends who's running with us tonight also. Today, gabi pa kasi. Today also, syempre kasama rin natin si Kim Chu and Paula Abilino. Tatakbo sila with us today. And hopefully po, sa mga 16K runners natin and all the runners that's Pero pa ka? Let's go! Let's go! Hello Kathleen fans! So tatawa muna tayo mga kasumero sa vlog na ito. At saka si Sir Alden din mamaya ay meron siyang ganap, no? Si Ma'am Catherine nga ay nag-try, no, nitong trumpo na ginawa ng kanilang amazing na contestant actually, no, si Tatay Cardo, na sobrang lupit mag-trumpo mga kasumberos. So si Ma'am Catherine at si Sir Donnie ay nag-try ng trumpo na sa una ay nahihirapan si Sir Donnie pero nakaraos din siya, pero si Ma'am Catherine talaga parang hindi niya talaga kinaya mga kasambreros. Tapos ito nga, no, isa-isay natin itong si Ma'am Cardo ay hilig niya talaga ang pagtutrumpo since bata pa. So tapos late niya na nirealize na talent pala siya, no, kasi hindi lahat makakagawa ng ganun. So standing ovation actually yung performance nito niya Tatay Cardo. Kasi nga sobrang lupit, no, sobrang lupit niya mga kasambreros, up to the point na kahit na sa karayom ay napapaikot niya yung trumpo mga kasambreros. Tapos nakukulitan ako dito si si Pamela at saka si Robby Domingo. Ginawang trumpo ni Robby Domingo si Mela. Ito lang to, sobrang ang kukulit talaga pag nagsama tong dalawang to, no? Laugh trip din to sila mga kasambreros. Tapos may iba pa silang contestants na sobrang magagaling din tulad nitong amazing duo mga kasambreros na magkapatid pala sila, no? Tapos kumapang almost 10 years na nilang ginagawa na kahit may work sila ay ginagawa pa rin nila. Tapos dun sa may comment naman sobrang nakukulitan ako, sabi ni sabi niya Ma'am Eugene, sabi niya, hindi ba nagalit magulang niyo kapag hinahagis-hagis mo yung kapatid mo? Sabi nga sabi naman ng babae, sabi niya hindi po, sabi niya hagis mo lang nais. Tapos ang nakakatawa dito, no, sa kalsada lang sila nagpa-practice, no, semento pa talaga, tapos wala silang dance class na parang inatenan or nag-enroll mga customers, wala. So talagang tiwala lang talaga sa bawat isa, no, lalo na po sa kuya niya na sabi ni Ma'am Kat ay yan ang pinakamatibay na nasandigan yung tiwala niya sa kanyang kuya, kasi yung kuya niya is member ng ng dance troupe or ng ng pep squad pala sa De La Salle University nung nag-aaral pa siya. So yun nga, talagang gustong-gusto rin ng kapatid niyang babae na sumayaw, no, kasi na-inspire siya sa kanyang kuya mga kasambreros. So lahat ito ay parang self-taught and self-learned mga kasambreros, as mentioned or as asked by Sir Donnie mga kasambreros. So si Ma'am Catherine actually nag-lead dito ng kumapayang pag-welcome sa contestant na amazing duo mga kasambreros. Tapos talagang napahanga ang lahat. So 4 yeses din ang kanilang nakuha dito mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit din itong si Anthony Andres mga kasambreros na si Ma'am Catherine naiinis na parang sabi niya inuto ako rito. So sabi niya parang natuwa sila na medyo kasi sobrang kulitan, pero nandun yung engagement, yung pati audience, pati yung mga judges ay hindi sila nag-ex, no? Hindi sila nag-buzz mga kasambreros na patigilin siya. Walang kahit isa, ibig sabihin nag-enjoy sila mga kasambreros. So sobrang kulit din ng act nito, kasi hindi naman siya magic, hindi rin siya pampakwela lang talaga siya mga kasambreros, na nilalagay niya yung mga, for example, yung handkerchiefs, no? Yung mga panyo na kulay green, tapos dalawa pala yung kulay pink, na parang wala siyang kakwenta-kwenta, pero nandun yung sense of humor na kagaya niya sinabi ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Donnie. Actually si Ma'am Catherine lang yung nag-no dito kay Andres, no, pero tatlo sila nag-yes kasi natuwa sila mga kasambreros. So, although nagpapasalamat si Ma'am Catherine, no, kasi sabi niya pa dito nung una, sabi niya, sa dinami-dami na hi Andres, sa dinami-dami ng tao sa mundo, nakilala ka pa na. Sabi niya, may konting panginis na sobrang natuwa din sila mga kasambreros. So talagang marami sila mga contestants actually. So yung mga highlights lang po yung kinukuha ko dito.
And baka mamaya ayan ako rin isasali ko yung iba dito. Tapos si Sir Alden naman ay nagkaroon sila ng fun run. Sobrang aga kanina mga kasambreros, no? Sobrang aga nilang tumakbo. So narinig niyo na Sir Alden ay kung parang nag-speak dito na sabi niya tonight, sabi niya ganun, maaga pa kasi, kaya parang nagkamali siya na today dapat. Kasi sobrang aga, parang alas 4, alas 5 pa lang yata, nagtipon-tipon na sila mga kasambreros. So, yung ginawa nila is takbo para sa kalikasan or run or takbo para sa kalikasan mga kasambreros. Grabe, no? Dati parang takbo para sa pelikulang Pilipino pala, no, sorry. Dati parang parang iilan lang sila dito, pero ngayon talagang nakita mo na ang daming nag-ano kay Sir Alden mga kasambreros, nagsusupport. So tapos ayun, parang nagde-text yata siya dito or parang may sineset up sa cellphone niya, tapos yun tumakbo na sila mga kasambreros. And then ito si Ma'am Nadine Ma'am Nadine Lustre pala ay may sinabi, no, kay Ma'am Catherine. Si Nadine pala ang sinabihan ni Ma'am Catherine. So sabi ni Catherine kay Nadine, "It was my first time working with Nadine on a project, but I've seen her grown from afar. She's just very inspiring. I think there's something powerful about a woman who is unapologetically herself. She's very authentic," sabi ni Catherine kay Nadine mga kasambreros, no? So kaya pala ang ganda ng buhok ng dalawang to, kasi ng mga model or ng mga cover dito mga kasambreros ay kasi nga part or sponsored by Cream Silk mga kasambreros, itong preview or Cosmopolitan na cover ng ngayong buwan mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit kasi si Sir Alden pala ay hinatid si talagang proud, siguro talagang proud na proud ka kapag kuya mo si Alden, no? Kunwari nasa nasa isang special event, tapos andyan siya, no? So hindi ko alam kung si Alden, kasi parang kotse ni Alden din yung ginamit dito sa paghatid kay Angel mga kasambreros, pero siguro driver nila kasi nga busy si Sir Alden. Pero kahapon pa ito so malamang si Alden or si daddy niya ang naghatid mga kasambreros sa venue ng JS Prom niya or Promenade ni Angel. Nung tangkad ng batang to, no, baka pwede itong maging artista talaga, no? Isa sa mga family cars actually ito ng Fulkerson family yung ginawa or ginamit na panghatid kaya Angel mga kasambreros. So actually that is it, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay complete version po actually ito. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Iisa Lang Sila. John 10:30, I, Jesus Christ speaking, and my Father are one. So dito mga kasambreros sa chapter 10 ng Book of John ay si Jesus Christ ay he manifested or he presented himself as the Good Shepherd. So ito yung parang kabuuan ng Book of John sa chapter 10. Okay? He was the Good Shepherd. Kasi dito nagdedebate ang mga ang mga tao kay Jesus Christ, no? Mga Jewish leaders, mga kasambreros, na ay sinasabi niya dito na ang Diyos Ama at ako ay iisa, no, sa John 10:30 nga. So this was a bold statement. Para kang isang dayuhan kasi di ba bigla siyang sumulpot mga kasambreros. According sa scripture na rin mga kasambreros. This was a bold statement para sa isang tao, sa isang dayuhan. For example, kung kakalabanin mo yung mga religious leaders, yung mga maalab sa scriptures, yung mga yung sa term sa Biblia, mga mga hypocrites na alam nila yung batas pero blinded sila ng katotohanan. So it was a bold statement, one his audience found quite audacious and reveals much about who Jesus is. So 5 key observations can be made concerning this passage. Una, si Jesus Christ ay kiniklaim niya na iisa lang sila ng Diyos in the sense of being equal to Him. So Jesus did not claim to be merely a messenger or prophet of God, but of equal power with God. So hindi niya sinabing
messenger siya or prophet siya mga kasambreros, but he was equal with God. Kumaga pa, his father and him mga kasambreros are one, so equal. So pangalawa, yung kanyang mga audience that time, ayan, naintindihan, no, that Jesus Christ was claiming equality with God the Father. So in kumbaga sa verse 31 mga kasambreros, kumbaga pa ang Jews ay picked up stones to stone him. So sabi niya ganun. Bakit, no? Kasi babatuhin siya mga kasambreros. Galit yung mga Jewish leaders, yung mga priests mga kasambreros na maalam sa batas, maalam sa salita ng Diyos kuno. Pero blasphemy, sabi nila. Blasphemy yung sinasabi nila ni Jesus Christ, na sinasabi niya na siya at ang Diyos ay isa. Alam niyo, napakano ng kwentong to kasi thousand of years na kung pa nag-antay ang mga Israelita, no? Yung kung pa tinago nila yung mga records ng Messiah, kung paano siya, kung paano yung magiging takbo ng kung pa yung way, yung pamamaraan, paano siya kasi parang hindi nila in-expect na yung way na darating ang Messiah ay hindi doon kagaya sa in-expect nila mga kasambreros. So in-expect nila siguro yung Messiah ay ipapanganak sa isang mamahaling ospital, no, ipapanganak sa ihahatid ng kotse na mamahalin, tapos makikilala ng lahat, no, someone like nasa kingship, no, nasa authority, someone na ipapanganak sa isang hari din that time, no. Yun yung kanila expectations, pero wala kabaliktaran at saka sa pinakamababang way ng pamamaraan na ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, yun pa yung pinili niya to show how humble He was, and so we must be humble all the time mga kasambreros. Hindi siya pinanganak, hindi siya sinakay sa isang magarang kotse papuntang ospital, kundi sinakay siya sa isang donkey mga kasambreros, tapos nireject pa ng mga bahay-bahay until they found a manger mga kasambreros, no, kulungan ng mga ng mga tupa ng mga kabayo. And doon siya pinanganak. And nobody, no, parang yung mga bisita niya, ultimo, ordinaryong mga shepherd, no, ordinaryong mga tao, mga farmers, kung kaya malapit sa kanya, ang mga mahihirap mga kasambreros, and mahirap in spirit, which in turn or equal to yung mga taong mabababa, yung mga taong poor in spirit na umaasa at nadepende at nagtitiwala na sa Panginoon because they are poor in spirit, no, they are humble in spirit mga kasambreros. So, third, Jesus referred to himself as God's Son and to God as His Father. So, that's John 10:36 to 37 naman. So, ginamit niya dito yung reference niya dito is sa Psalm 82:6 para ipakita na yung Messiah ay mayroong kapakarapatan. He has the right to claim the title, the Son of God. At ang pangapat po ay Jesus claimed that the Father sent him, the one whom the Father set apart as his own, as very own, and sent into the world. So that's John 10:36 mga kasambreros. So ang statement na ito ay nagki-claim ng pre-existence. Okay? Pre-existence in the Father's presence. Ibig sabihin ng pre-existence mga kasambreros ay bago pa likhain. So before, bago nilikha ang mundong ito, bago nilikha ang time, bago nilikha ang tao, ang universe, ang constellations, ang oceans, ang mountains, and any landforms mga kasambreros na nakita natin. So, pre-existent siya. So, ang aking ama at saka ako, we were living back then, and then we will be alive forevermore. So, ganun ang kanyang pero pre-existent. So, ito yung gusto niyang tumbukin dito mga kasambreros. So no biblical prophet had ever made such a claim before, yet Jesus claimed to exist before Abraham. So that's John 8:58. At ang panglima nga po mga kasambreros ay Jesus only stated that the Jews did not believe him. He never said that they misunderstood his claim to be God. So sa John 10:38 ay nag-note dito mga kasambreros na even though you do not believe me, believe the works that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. So Jesus was not correcting a misunderstanding. No, they understood what he said perfectly. He was correcting their willful rejection of him. So ito kasi mga kasambreros ay parang yung time na hindi niya sinasabi na hindi sila naniwala, kundi parang na-misunderstood lang nila, no, yung sinasabi ni Jesus Christ. Kung kaya sabi niya, kung ayaw niyo akong paniwalaan niyo yung ginagawa ko na nakapagpagaling ako ng mga may sakit, no, nakakabuhay ako ng patay,
nakakapagpalayas ako ng mga demonyo, nakakapagkumapa, napaparinig ko yung mga bingi, napapakita ko yung mga bulag, and so on mga customers. And sabi nga sa Biblia na kapag susumahin at saka ililista lahat ng ginawa ni Jesus Christ sa mundong ito ay kukulangin ang lahat ng libro sa buong mundo mga customers na magkasya, no? Hindi siya magkakasya. Kasi imagine parang nag-jump siya 12 tapos nag-jump yung Biblia into 30 years old na siya mga kasos tapos bininagan siya. So that's actually one biblical context gap na masabi mong ano nangyari dun sa after 12 years ni Jesus Christ na tapos 13, 14, 15, 16 hanggang sa naging 30 siya. So parang saan na yung kwento na nangyari yun mga kasos. So, grabe, napaka misteryo yet full of truth mga kasombrero sa Biblia. That is why it's really important to always read mga kasombrero and sumalok tayo ng mga mabuting bagay at saka yung ating mapabuhay ay gawin nating swimming pool, no? Ang pangako ng Panginoon sa Biblia araw-araw. Alright, so now po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, ever-existent, pre-existent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next time po mga sunrasan pa. Alam po. I love you.